Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga minamahal kong mga kapatid, ngayong tayo'y nasa panahon ng Kapaskuhan, ipinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak. Hudyat ito na hindi lamang pinili ng Diyos maging isang tao, kundi pinili rin niyang mapabilang sa isang pamilya. Naway tandaan natin kung paano ginawang banal ng Diyos ang pamilya. Simpleng pamumuhay ngunit puspos ng pagmamahalan at pananalig sa Diyos. Ito ang halimbawang ibinibigay sa atin ng banal na mag-anak ng Nazaret, upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko. Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, naluba ako nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos. Patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami.
Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwara ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiyo po tayong lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Sirak. Ang mga ama ay binigay ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak at iniutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan, at ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak, at ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama at nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina ay tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na, at huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulan ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na hadikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman, kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagkumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo. Sapagkat
kapayapa sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itinanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus. At sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos. Mga babae, pasakop kayo sa inyo-inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyo-inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po tayo. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo naway manan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nang dumating ang araw ng paglilinis sa kanila, ayon sa kautusan ni Moises, dinala si Jesus ng kanyang mga magulang sa Jerusalem upang iharap sa Panginoon. Nang maisagawa nila ang kalahat ng bagay ayon sa kautusan, bumalik na sila sa kanilang bayan sa Nazaret, Galilea. Ang batay lumaking malakas, marunong at kalugod-lugod sa paningin ng Diyos. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna tayo. Magandang hapon po mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good afternoon po. Pakingitian nyo naman po yung katabi ninyo. Pakisabi sa kanila, maganda ka pa sa hapon. Totoo ho ba? Totoo naman. Alam ko po, tayong lahat nagnanais ng magandang bagong taon. Nagnanais tayo ng magandang buhay. Nagnanais tayo ng magandang mundo. Tama ho ba? Yung paraan daw para maging maganda yung ating mundo, yung ating mga buhay, yung ating mga taon, yung paraan po ay nagsisimula sa pagkakaroon ng banal na pamilya. Kung banal po yung ating mga pamilya, ito ay manganganak ng kabanalan sa ating mga buhay at sa ating mga mundo. Kaya ito po yung panalangin natin sa linggong ito. Nawa yung ating mga pamilya, yung ating mga kanya-kanyang mga pamilya ay maging katulad ng banal na pamilya ni Jesus,
Maria, at Jose. Ang tanong po sa atin ngayon, paano ba naging banal yung kanilang pamilya? Hindi ba madali para sa kanila yon na maging banal dahil sila ay kinalulugdan ng Diyos? Dahil sila ay palaging kinakausap ng Diyos. Hindi ba madali para sa kanila dahil palaging dumadating sa kanilang presensya yung Panginoon? Sasabihin ko po sa inyo mga kapatid, yung banal na pamilya ng ating Panginoon, Panginoong Jesus, Maria at Jose, ay katulad din po ng ating mga pamilya. Yung mga pamilya po nating nakakaranas ng paghihirap, yung ating mga pamilya na nakakaranas ng kapayakan, yung ating mga pamilya na mayroong mga problema. Si Jose at si Maria po, nung nagsisimula sila ng pamilya, nagkaroon din po ng maraming mga paghihirap at mga struggles. Pero paano naging banal yung kanilang pamilya? Naging banal yung kanilang pamilya dahil sa kabila ng lahat ng kanilang mga paghihirap na pinagdadaanan, patuloy silang nakikinig, nagtitiwala sa ating Panginoon. At sa kanilang pakikinig at pagtitiwala, sila ay sumusunod sa ating Panginoon. Yun po yung unang imbitasyon para sa atin. Kung gusto nating mapabanal yung ating mga pamilya, patuloy tayong makikinig sa Panginoon. Patuloy tayong kakapit ng may pagtitiwala kahit na maraming problema yung dumarating sa ating mga pamilya. Patuloy nating kakapitan yung ating Panginoon. At patuloy tayong susunod sa kanyang mga pangungusap sa atin. Sa banal na pamilya po, kanila Maria at Jose, alam po natin, maraming beses na dumating yung Panginoon para mangusap sa kanila sa pamamagitan ng anghel. Sa ating mga pamilya po sa ngayon, paano nangungusap yung Diyos? Sa pamamagitan ng mabuting balita, sa pamamagitan ng pagpapahayag ng mga pari sa atin tuwing tayo ay nagsisimba, sa pamamagitan ng pagbibigay ng panahon natin sa Diyos sa pananalangin. Hindi po nagkukulang yung Diyos sa kanyang pangungusap, sa kanyang pakikipag-usap sa atin, sa kanyang pagbibigay ng mensahe. Saan po ang pagkukulang? Madalas po ay sa atin na hindi nakikinig o kung nakikinig man ay nahihirapan na sundan yung mga mensahe ng ating Panginoon. Kaya mga kapatid, ang unang paraan po para tayo ay maging katulad ng pamilya ng ating mahal na poong Jesus Nazareno, nawa patuloy tayong makinig, magtiwala at sumunod sa ating Panginoon. At kung titingnan po natin yung banal na pamilya na iyon, kapag banal po yung pamilya, nakakapagdala ng kaligtasan sa ating mundo. Kung banal po yung bawat pamilya natin, tayo rin po ay makakapagdala ng kaligtasan sa ating mundo, sa ating komunidad, saan man tayo ipadala ng ating Panginoon. Yun po ang magandang epekto kapag tayo ay nagsusumikap na maging banal yung ating mga pamilya. Tandaan po natin, magiging banal ang mundo. Mararamdaman ng mundo ang kaligtasan kung magsisimula tayo sa ating mga pamilya, katulad ng pamilya ng ating Panginoong Jesus Nazareno. Alam niyo po, isa sa mga inaatake ng demonyo sa ating mundo ay yung pamilya. Alam po natin yung demonyo, ang ginagawa niya talaga ay wasakin yung mga pinag-iisa ng Diyos. Wasakin yung mga komunidad na pinaglapit ng Diyos, pinag-isa ng Diyos sa kanyang pagmamahal. Bakit? Bakit ginagawa ito ng demonyo? Para yung ating mga pamilya magkawatak-watak at ang mga anak natin na produkto ng watak-watak na pamilya ay patuloy na magkakaroon ng ripple effect na kawasakan din. Ito po yung pagtatagumpay ng demonyo sa ating mundo kapag hinahayaan nating pumasok yung kawasakan na itinatanim ng demonyo.
Kapag pinasok ng demonyo yung ating buhay pamilya ng kawasakan, hindi na tayo makakapagdala ng kaligtasan sa ating mundo. Kaya napakahalagang ipagdasal po natin yung pagiging isa ng ating pamilya. Mahalagang ipagdasal natin yung proteksyon sa ating pamilya dahil ito yung gustong atakihin ng demonyo para hindi na makapanganak ng pagmamahal at kaligtasan yung pamilyang biyaya ng Diyos. Kaya mga kapatid, tingnan po natin yung ating mga buhay pamilya. Tingnan po natin yung ating mga ugnayan sa pamilya. Ano po ba yung namumutawi? Pagkakaisa po ba o pagkakawatak-watak? At kung makita natin na pagkakawatak-watak, tingnan natin kung ano yung pinagmumula nito. At subukan natin sa tulong ng grasya ng Panginoon na unti-unting ayusin para hindi magtagumpay yung demonyo na nagnanais ng kabagsakan ng ating mga mundo. Nilikha po ng Panginoon yung pamilya dahil sa dalawang bagay po. Tandaan po natin ito. Upang sa pamilya, unang-una sa lahat, matuto tayo kung paano magmahal. Kapag tayo ay nagsisimulang mabuhay naman po sa mundong ito, tayo ay pumapasok sa isang pamilya. At mahalaga po na sa isang pamilya, doon nagsisimulang matutong magmahal yung ating mga anak. Kaya mga magulang, mga nakakatanda, ito po yung ating palaging tandaan na maturuan talaga natin yung ating mga anak kung paano ba magmahal sa pamamagitan ng pagpapakita at pagpaparanas natin ng pagmamahal sa kanila. Hindi lang po makikita yung pagmamahal natin sa pamilya sa pagbibigay ng mga kailangan nila, mga basic needs. Makikita rin po yung pagmamahal sa ating pamilya kapag natututo tayong magtama ng mga kamalian ng bawat miyembro ng ating pamilya. Hindi po tunay nating mahal yung ating mga anak, mga pamilya, kung hahayaan lang natin silang mamuhay sa kamalian. Kaya isang mukha po ng pagmamahal ay pagtatama sa kamalian. Kaya mga kapatid, unang magandang ating tandaan sa loob ng pamilya, nawa matuto tayong magmahalan. At ikalawa po na mahalaga, nawa sa bawat pamilyang pinagsisimulan ng buhay, maituro din natin yung pananampalataya ng ating Poong Jesus Nazareno. Sa pamilya nawa, una tayong matutong manalangin, lumapit sa Diyos, lumago sa pananampalataya. Upang tayo habang tumatanda, maging matibay na harapin yung buhay na ating tinanggap sa Panginoon. Pagmamahal at pananampalataya. Sana po iyan ang maituro natin sa bawat pamilya natin. Minsan po may isang estudyante po na kinuwento sa akin ng kaibigan ko na nagbigay ng recollection sa mga estudyante. Yung tanong ng batang iyon sa kaibigan ko, "Brother, bakit nyo po ginagawa itong mga paglilingkod na ito? Bakit nyo po ibinibigay yung panahon nyo para sa amin, para kami ay makapakinig ng mabuting balita?" Sabi nung brother, sabi niya, "Kasi ito yung buhay ko. Dito ko na ipapakita yung pagmamahal ko sa Diyos. Dito ko na ipapakita yung pagmamahal ko sa kanyang bayan." Ang tanong nung estudyante, "Brother, mahal po ba ako ng magulang ko? Kasi kayo po nakakapagbigay kayo ng panahon para sa amin. Dahil mahal nyo po yung Diyos at yung bayang pinaglilingkuran nyo." Tanong ko po, mahal din po ba ako ng aking mga magulang? Kasi daw kwento nitong estudyante na ito, minsan daw sa sobrang busy ng kanyang mga magulang, hindi na talaga siya nabibigyan ng panahon. Tapos, kung minsan daw, sinusubukan niya na magpatulong sa assignment niya, sa homework.
kahit alam niya naman kung paano sasagutan, nagsusubok siyang magpatulong kasi baka daw bigyan na siya ng panahon ng kanyang mga magulang. Pero hindi pa rin daw. Mga minamahal kong mga kapatid, ito po yung isang pagkukulang natin kung minsan. Kaya hindi natututong magmahal yung miyembro ng pamilya. Kung bakit hindi natututong lumago sa pananampalataya yung mga miyembro ng pamilya. Kasi kung minsan, hindi na tayo nagbibigay ng ating panahon. Mga magulang, mga minamahal kong mga kapatid na nakakatanda, nawa maging responsable tayong mga gabay sa ating mga anak. Magbigay po tayo ng oras sa kanila para turuan silang magmahal, para turuan sila sa pananampalataya, para gabayan sila sa buhay na ito. Isa pong mahalagang ibibigay natin ay panahon. At ikalawa po, mahalaga din po, ito po pinapaalala ko sa tuwing nagbibinyag ako. Yung pinakamahalagang regalo po na maibibigay natin sa ating mga anak ay regalo po ng pananampalataya. Pero hindi po natin maibibigay yung regalo ng pananampalatayang ito kung unang-una sa lahat, hindi tayo tumatanggap. Kung hindi natin tinatanggap at pinapalago yung pananampalataya natin bilang mga anak ng Diyos, wala tayong mahalagang maibibigay sa ating mga anak, sa mga miyembro ng ating mga pamilya. Kaya napakahalaga po, mga kapatid, na patuloy tayong lumalapit sa Diyos upang patuloy na palaguin ng Diyos yung ating pananampalataya. Patuloy din na nagbibigay ng panahon para manalangin. Patuloy na nagbibigay ng panahon para makinig sa salita ng Diyos. Patuloy na nagbibigay ng panahon para tanggapin yung presensya ng Panginoon sa banal na Eucharistia. Para yun din po yung maibabahagi natin sa ating mga pamilya. Yun po yung paraan para maging banal yung ating mga pamilya. Maging seryoso nawa tayo sa mga paraan na ito upang tayo, ang ating pamilya, tunay na makapagbigay ng kaligtasan sa ating mundo. May huli po akong tanong. Paano naman po, Father, kung ako ay produkto ng pamilya na hindi buo? Kung ako naman ay produkto ng broken family, saan ko po matututunan yung pagmamahal? Saan ko po matututunan yung pananampalataya? Yung sagot po, sa pamilya ng Diyos. Dito po sa ating simbahan. Dito po natin matututunan yung pagmamahal at pananampalataya. Kaya kung produkto tayo ng broken family, patuloy po nating papasukin yung Diyos sa ating mga buhay. Patuloy natin siyang papasukin sa ating wasak na katauhan para siya yung magpupuno ng kakulangan ng mundong ito. Makwento ko lang din po, ako po ay produkto ng broken family. Bago po ako pumasok ng seminaryo, yung aking mga magulang ay nag-decide na maghiwalay. Nung papasok na po ako, ang tanong ko po sa Diyos, Panginoon, ibibigay ko na po yung aking sarili para sa inyo. Pero bakit ganito po yung ibinabalik ninyo? Pumasok yung mga pagdududa, humina po yung aking loob. Pero yung Diyos po, sa kabila ng karanasan ng ganon, hindi po nagpapabaya. Nagpapadala siya ng pamilya pa rin sa akin na magpaparanas ng presensya niya na nakakapagbigay ng lakas ng loob at pagmamahal. Nung nararanasan ko na po yung mga pagdududang iyon, meron po akong tito na kumausap sa akin at ang sabi niya, alam kong nagtatampo ka sa Diyos, alam kong naguguluhan ka na, pero ito yung matitiyak mo sa amin na pamilya mo. Patuloy kaming susuporta sa iyo kung yan yung buhay na nais mo. Susuportahan ka namin sa lahat ng paraan na makakaya namin para lamang maipagpatuloy mo iyang pangarap mo. Nung panahon na po iyon,
Sinimulan ko po muling papasukin yung Panginoon sa aking buhay. At yung Panginoon po, patuloy na nagdala ng paghihilom at kaligtasan sa wasak na aking katauhan. Kung mapapansin po din natin mga kapatid, yung pinasok din ng pamilya ng ating Panginoon, kung titingnan po natin yung mga ninuno ng ating Panginoon, produkto din po ito ng mga wasak na mga tao. Mga taong nagkamali, pero pinili ng Diyos na pasukin yung buhay at kasaysayan ng mga taong wasak upang magdala ng paghihilom, kabuuan at kaligtasan. Mga kapatid, wala pong hindi mapangyayari sa Diyos. Kung nakakaranas tayo ng kawasakan, ng kaguluhan sa ating mga buhay, ng kaguluhan sa ating mga pamilya, sa ating mga komunidad, ang tanging imbitasyon ay hayaan nating dumating yung ating Panginoon upang siya yung magdala ng mabuting pagbabago at mabuting kinabukasan sa ating mga buhay. Para yung ating mga buhay bilang mga anak ng Diyos, patuloy na makapagdala ng kaligtasan sa mundo. Muli, mga minamahal kong mga kapatid, kung ninanais natin ng mabuting buhay, ng magandang buhay, ng magandang bagong taon, ng magandang mundo, sisimulan po natin sa ating mga pamilya. At sa ating mga pamilya, magsimula nawa na mapapasok natin yung pagmamahal at pananampalatayang regalo ng ating Poong Jesus Nazareno. Amen. Itayo po tayo. Ipahayag po natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako Sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya lalang ng Espiritu Santo, pinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao, nang may 3 araw na buhay na magmuli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at hukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na magmuli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, manalangin tayo sa Diyos Ama, ang pinagmumulan ng buhay ng bawat pamilya, upang matulungan tayong mapangalagaan ang bawat pamilya, ang simbahan at ang bayan. Buong pananalig nating idalangin, Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatiling tapat nawa ang mga pinuno ng simbahan sa pagtataguyod at pagtatanggol ng karapatan at dignidad ng bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Magsulong nawa ang mga pinuno sa pamahalaan ng mga programang nagpapahalaga ng pagkakaisa, katapatan at pagmamahalan sa bawat pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Manatili nawang tapat ang mga mag-asawa sa isa't isa at sa kanilang pangako sa kasal at maging responsable nawa sila sa kanilang tungkulin sa kanilang mga anak. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Makakuha nawa ng inspirasyon sa banal na mag-anak ang mga pamilyang nagkawatak-watak dahil sa kahirapan, terorismo at sakit. Huwag nawa silang pababayaan ng komunidad na kung saan sila kabilang. Manalangin tayo. Panginoon, basbasan mo ang bawat pamilya. Ama, dinggin mo ang aming mga panalangin.
Nawa ang buhay namin ay maging isang banal na pag-aalay ng buhay tulad ng banal na pamilya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Isang batang pastor na patungo sa Belen, may dalang na maialay kay Jesus sa sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Tayo na, sa Belen, tayo na sa Belen. At doon kay sarap mag-awitan sa tabi ng sabsaban. Sitayo po tayo. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Ang kapinawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon, sumilay sa amin ang pagkakataong makipagpalitang handog sa iyo ngayon. Inako ng iyong maaasahang anak, ang pagkatao naming alangan at hamak. Kahit kamatayan namin ay kanyang natikman upang kami makasalo sa buhay na walang hanggan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ang papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Magsiluhod ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya,
Pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman nung matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po tayo. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol, ni San Juan Bautista at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Sa tagubili ng mga nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, sabay-sabay nating awitin. Sumasalangit ka sa mahinang ngalan mo, mapasa
Hinihiling namin kami, Edya, sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat sa iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo. Ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po tayo. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Lahat tayo'y magalang sa sumilang na anak. Siya ang kapayapaan at Jesus ang pangalan. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Sumambang lahat sa Diyos, tayong mahal ni Jesus. Kasama ni Maria, purihin siya tuwinga. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Angel naming narinig sa parang umami, mga bundok ang sambit, inuulan
Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Bakit ba mga pastol at sukdulan ang saya? May balita bang ating at awit nyo'y kay ganda? Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Doon sa Bethlehem masdan ang sanggol sa sasaban. Siya ay ating sambahin, si Kristo na Diyos natin. Gloria in excelsis Deo. Gloria in excelsis Deo. Announcement. Inihahandog po ng Simbahan ng Quiapo ang Nazareno Medallion. Ito po ay nagkakahalaga ng 20 pesos. Mabibili pa rin po ang ating opisyal na imahe ng Jesus Nazareno. Ang large size ay nagkakahalaga ng 2,500. Ang medium size naman po ay 1,000 pesos. At ang small size ay 600 pesos. Ang mga ito po ay mabibili lamang sa ating Parish Finance Office. Ang malilikom po na pondo ay gagamitin sa pagsasaayos ng ating Adoration Chapel at Baptistry. Maraming salamat po. Available pa rin po ang ating opisyal na kalendaryo 2024. Maaari kayong magtungo sa Finance Office. Ang oras ng Finance Office ay ang mga sumusunod. Kapag Lunes hanggang Huwebes at Sabado, 8 a.m. to 5 p.m. Kapag Biyernes at Linggo, 5 a.m. to 8 p.m. Meron po tayong mga booth na malapit sa BPI Quezon Boulevard entrance at Cardinal Sin Building. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal, ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas sa mga pamilya. O Panginoong Diyos,
Kasihan ng iyong mga biyaya ang mga mag-anak na naririto, na natitipon sa iyong mahal na harapan. Ingatan mo at ipagtanggol ang mga mag-anak upang sa bisa ng iyong paglingap, ang mga magkakasambahay ay magtamo ng kapayapaan at katiwasayan, naway matularan nila ang mga halimbawa ng banal na mag-anak sa Nazaret, sina Jesus, Maria at Jose, naway pagpalain silang lagi at puspusin ng iyong biyaya. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpas sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo at hilingin ang pagpapala ng Diyos. Ang Diyos na humawi sa kadiliman, noong magkatawang tao ang anak niyang mahal at nagdulot ng liwanag sa banal na araw na ito, pakundangan sa kanyang pagsilang ay siya nawang magtaboy sa dilim ng kasamaan at mapagningning sa liwanag ng kabutihan sa inyong kalooban, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nagsugo ng anghel para ihatid ang magandang balita ay siya nawang pumuspos sa inyo ng tuwa para maihatid sa tanan ang kanyang mabuting balita, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. Ang Diyos na nag-ugnay ng lupa sa kalangitan ay siya nawang pumuspos sa inyo sa kapayapaan at kaluguran bilang mga katambal ng nasa langit niyang sambayanan, ngayon at magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong mapayapa, taglay ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Pasko ay sumapit, tayo ay magsiawit ng magagandang himig, dahil sa Diyos ay pag-ibig, nang si Kristo'y isilang, may tatlong haring nagsidalang, at ang bawat isa ay nagsipaghandog ng tanging alay. Bagong taon ay magbagong buhay, nang lumigaya ang ating bayan. Tayo'y magsikap upang makamtan natin ang kasaganahan. Tayo'y magsiawit habang ang mundo'y tahimik. Ang araw ay sumapit sa sangol na dulot ng langit. Tayo ay magmahalan, ating sundin ang gintong aral, at magbuhat ngayon kahit hindi Pasko ay magbigaya.